hindi na natuwa sa 1 million, hindi na natuwa sa 10 million, billions na. Oh, you know, I was offered also something like that to run in Davao. Di panahon na darating ako dyan. I was offered to run in Davao. I was offered billion din. Nung hindi ako tumakbo, tinanggal ako sa trabaho. Because I was offered to run. Hindi ko na lang sabihin, may panahon para I will go into the details of that offer. Alam natin kung bakit yung mga iba doon tumakbo against the President. Wow, alam natin. Ano po ang pananaw ninyo, bakit hindi nag-i-issue ng whole departure order para sa mga nasasangkot na mga pangalan, at ito ay kadahilanan kung bakit si Secretary Bunoan ay nakaalis ng bansa. So marami pang nasa listahan na mga kasi this involves, kasi may mga kababayan tayo na sinasabi nila hindi na dapat hinihintay kung allegation pa lang, because this involves public funds, dapat meron ng whole departure order para sa mga taong ito. Bebot muna, tapos isabay nyo na rin yung inyong closing remarks. Okay, una-una, thank you for this opportunity of sharing our thoughts with you, no? Dahil, although, hindi naman ako talaga panelist dito, I came here to listen, not to talk. Anyway, yung tungkol sa Honor of being a council of elder. That's the honor of being a council of elder. Lagi kang handa daw dahil membro ng council of elders. Ganun ba? O, sige. Ayaw ko kasi maging member ng elders Of youngers dapat. Anyway, ano yung binanggit mo na tungkol sa ano? Whole departure order. Whole departure order. Alam mo yung whole departure order, ang nag-i-implement ang immigration. Kaya kung minsan, kahit may whole departure order, nakakalusot. Kaya dapat yun ang bantayan, yung immigration. Ito si Noli, alam mo si Noli, nagtaka ako bakit ano nangyari dyan. Kasi napaka-honest na tao yan. Kasama namin for 6 years in the same boarding house. Kasama ni President Duterte, we were together in a boarding house from 1964 to 1970. Magkasama kami dyan sa YMCA. Ewan ko kung alam nyo yan. Pero dyan si Noli was napaka-humble na tao. Napakababaw ang kanyang kaligayahan. Hindi masyadong mabisyo. That's why, if I recall, when President Duterte came in as President of the Republic in 2016, he was considering Noli Bunoan as the Public Works Secretary. Kaya lang, Noli was... si Noli, Emmanuel, pero ang nickname niya, Noli. Noli tawag sa amin na sa kanya. Nakikwan siya. Nasa kay Ramon ang daming projects. Kaya nakiusap si Ramon na huwag munang kunin dahil tapusin niya muna yung mga projects ni Ramon Kaya hindi nakuha si Noli. Pero if given the opportunity, baka kukunin yun ni former President Duterte. Pero yung whole departure order, kagaya na sinabi, it is only effective if immigration is vigilant. Marami dyan nakakalis kahit na may whole departure order Kasi lalapitan lang na siya, hoy, si Secretary Bunoan yan. O, di, siyempre, immigration naman. Hi, sir. Happy trip, sir. Kahit alam niya may whole departure order. Hindi na tinitignan yung papeles yan So, anyway, yung whole departure order, dapat ang nag-i-issue dyan, either the department head or the president himself. Ala namang effect yan Tingnan mo si Zaldico, paano siya nakalis? Hindi naman siya dumaan sa kanyan Hindi naman sa immigration yan Hindi naman yan. Meron silang, may mga aeroplano, may mga chopper yan hindi na dumadaan yan. Basta ang importante dito, bantayan nyo na ngayon. It is now time to be very vigilant. Alam na natin ang kanilang modus operandi.
Alam na natin kung sino magnanakaw. Yun ang bantayan ng taong bayan. That it is responsibility of every Filipino na tignan, bantayan, tutukan lahat itong magnanakaw. Kilala natin itong magnanakaw eh. Lahat ng mga membro ng Congress, kilala yung mga yan. Sila Luistro, sila Bantian, ako, Diyos ko. Bantayan yung mga yan. Bantayan yung mga yan. Nasa atin na yan ang pagbabantay. Kahit gaano-anong gagawin natin kung hindi tayo, we don't become vigilant, and we will continue to ransack the kaban of the Republic. Nanakawin yan, grabe sila magnakaw. Grabe, nakita niyo yung maleta. Nakita niyo yung maleta. Sus Mariosep. Isang delivery lang. Parcel lang yun. Ha? At alam niyo yung mga maleta, hindi lang doon sa bahay ni Tambalusos. Doon din sa malapit sa Malacanang. Nakapunta ka na doon. Aguado. Yung bahay, meron dyan isang bahay dyan malapit sa Malacanang. Dyan mga doon dinala. Doon dyan, doon yung mga maleta. Kilala ko may-ari nun eh. Kilala may-ari nun. Ewan ko kung kasama rin siya sa maleta. For sure. So, ganun talaga, we have to appeal to everybody. Every Filipino has the responsibility of watching every move of all government officials, especially yung mga nasa cabinet, yung mga nasa Congress, bantayan nyo yan. Tingnan nyo, puntahan nyo yung mga bahay nila. Kung araw, ang bahay nila, nandyan lang sa anong tawag dito? Commonwealth. Ngayon, nasa na. Nasa White Place na, nasa Fort Park na. Naku, Diyos ko. Nandun, kung gaano kaswapang ng mga tao doon. Insatiable, walang hindi na natuwa sa 1 million, hindi na natuwa sa 10 million, billions na. Oh, I was offered also something like that to run in Davao. Di panahon na darating ako dyan. I was offered to run in Davao. I was offered billion din. Nung hindi ako tumakbo, tinanggal ako sa trabaho. Because I was offered to run. Hindi ko na lang sabihin. May panahon para I will go into the details of that offer. 1 billion. Sabi ng asawa ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi sa akin, bakit ka? Saan natin ilalagay? Ang liit ng bahay natin, paano mo lang itago yung 1,000 million? Saan mo lalagay yan? Sabi niya, magtataka yung mga katulong natin. Magtataka ng tanong karaming pera. So yun ang Meron kayong aabangan sa susunod na kapihan. Alam natin kung bakit yung mga iba doon tumakbo against the President. Wow, alam natin. Bayan na lang, siya na lang mag-explain later. So ayun po, ang appeal ko sa inyo mga kasamahan ko sa PDP at sa lahat ng bawat Pilipino, let us be vigilant. At saka huwag lang tayo ma-satisfy sa nga. Let's do something. Gagawa tayo ng paraan. Gagawa tayo ng paraan. Para sa gano'n ay medyo naman sila, masyado na silang garapal. Wala nang parang natural na sa kanila magnakaw eh. Walang breakthrough. Wala na. Parang nakaw ka lang ng nakaw. Openly. Nandiyan nandiyan na wala bumalik kay Gemma. Si Gemma na sabi mo ngayon, sinabi ko na yung OFW Hospital, Kidigong. Tama po. Inangkin itong BBM na kanya. Na-inaugurate yan May 20, 2022. Si BBM nag-take over July 2022, di ba? Paano niya nagawa yung hospital ng mga OFW? Nandun kami yan, sir, mga OFW. Pero ang kapal. Yan, present kayong tatlo. Pang-apat, present. Ang kapal, ang gini niya yung OFW, hindi pa naman siya presidente nung araw. So, yun. Yun ang mga intricacies itong buhay natin ngayon dahil sa sobra ng abuso ng mga tao sa gobyerno. Thank you po, thank you.